Ayon sa isang ulat, pinag-iisipan umano ng Los Angeles Lakers na isama si Rui Hachimura sa isang trade deal kapalit ni Obi Toppin kasama ang 2026 at 2028 second-round picks. Ang usaping ito ay agad nagdala ng tanong kung sulit bang ipalit ang isang versatile forward kapalit ng isang athletic scorer na kilala sa kanyang explosiveness. Samantala, kung titignan ang nakaraang season, si Rui Hachimura ay nagbigay ng 13.6 points, 4.3 rebounds at 1.2 assists kada game. Ang kanyang shooting mula sa 3-point range ay nasa 42.2%, bagay na naging malaking tulong sa spacing ng Lakers lalo na kapag sabay siya sa court kasama sina LeBron James at Luka Doncic. Bukod dito, ayon sa ESPN analyst na si Brian Windhorst, ang presence ni Rui ay nagbigay ng stability dahil hindi siya madaling matanggal sa rotation kahit bumaba ang kanyang numbers. Ang coach ng Lakers na si JJ Redick ay minsan ring nagsabi na mahalaga si Rui dahil kaya niyang mag-adjust sa iba't ibang role, mula starter hanggang bench contributor. Sa kabilang banda, si Obi Toppin ay nag-average ng 10.3 points, 3.9 rebounds at 1.6 assists kasama ang Indiana Pacers noong nakaraang season. Kilala siya sa kanyang energy plays at open floor finishes. Ayon kay Zach Lowe ng ESPN, mas mabilis ang tempo ng isang team kapag nasa loob si Toppin dahil sa kanyang ability na mag-run sa transition. Ngunit may concern din tungkol sa kanyang defense at consistency mula sa 3-point line na nasa 34.7% lamang. Kung ikukumpara, mas mataas ang shooting efficiency ni Rui kaysa kay Toppin, lalo na sa perimeter. Ngunit mas athletic si Toppin at mas magaan ang kanyang kontrata, bagay na nagbibigay flexibility sa Lakers kung sakaling gusto nilang magbukas ng cap space para sa future signings. Ang tanong dito ay kung sapat ba ang upside ni Toppin para talikuran ng Lakers ang stability at shooting na dala ni Rui. Mahalaga ring banggitin ang papel ng supporting cast. Sa kasalukuyan, sina Marcus Smart at Austin Reeves ay parehong may kakayahan mag-set up ng offense, habang si DeAndre Ayton ay nagbibigay ng inside presence. Ang pagpasok ni Toppin ay maaaring magbigay ng mas mabilis na playing style, ngunit mawawala naman ang isang reliable shooter sa wing. Kung si Rui ang manatili, mas balanced ang spacing lalo na kapag kailangan ng Lakers ng outside threat bukod kina Luka at LeBron. Ayon pa kay Kevin O'Connor ng The Ringer, ang ganitong klase ng trade ay nakadepende kung paano nakikita ng Lakers ang kanilang timeline. Kung ang priority ay immediate win, mas bagay si Rui dahil proven na siya sa playoffs. Pero kung ang target ay mas dynamic style at mas mahabang window, may dahilan para subukan si Toppin. Sa huli, makikita na parehong may strengths at weaknesses ang dalawang players. Ang pagpapalit kay Rui kapalit ni Toppin ay hindi simpleng usapin ng stats lamang, kundi pati na rin ng fit sa system at long-term direction ng Lakers. Kung tuloy man ang deal, may mga risk pero may potential reward din. Balanced ang posibilidad, maaaring maging mas explosive ang Lakers, pero maaaring mawala rin ang consistency na naibibigay ni Rui. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.